Flooding continues to threaten many parts of the country during the rainy season, and one tool helping communities prepare for floods and other hazards is UP's NOAA. Joining us to explain how it works, we have Dr. Alfredo Mahar Lagmay, Executive Director of the UP Resilience Institute and Project NOAA. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Mahar. I think you're on mute, sir. Can you hear me? Yes, there you go. Magandang umaga. Good morning, Gretchen. Okay. Dr. Mahar, let's talk about first the general overview of the typhoons or tropical depressions coming in to the Philippine Area of Responsibility this year. As late as July, we are, I believe, on our third kasi C, no? So, Krising, pangatlo. Ito po ba ay karaniwan na pattern po na track po ninyo na medyo mas late or medyo extraordinary po yung 2025? Hindi naman, July na eh, di ba? Dito sa Metro Manila, lalo na pag ganito mga panahon, June, July, August hanggang October, yan, di ba, maulan. Alam ko yan kasi since 2012, halos araw-araw nakamonitor ako eh. So, mga ganitong buwan, ganyan. Oo. So, usually talaga yung pangatlong tropical storm, yung mga ganito pang window ng taon, July pa, during the rainy season. Yeah, okay. So, marami pa tayong ini-expect kasi, di ba, pumapasok na bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility, on average, mga 20 yan. So, marami pa tayong ini-expect sa Pilipinas in these remaining months. So, mga 17 pa. On average, okay. Hindi naman maganda po na maghanda po talaga tayo na maigi. That's why we have you on the show. I mean, we've heard about Project NOAA time and time again, but I think it's worth repeating to the public about this project. What is the latest progress of Project NOAA, and what can it do for the public? Yeah, basically, we have all of, or most of what we do presented in the website called NOAA, formerly known as Project NOAA. It's really a program composed of 21 projects, but we called it Project NOAA because it sounds sexier than Program NOAA. To catch attention, para mapuntahan ng mga tao, mapansin ng mga tao. Kumbaga, nagpapapansin kami para makita ng mga tao yung mga products that can save their lives. And what information can we find in the website? Ayan, yung mga information dito ay nandun yung mga baha, all of the detailed maps for hazards known as floods, landslides caused by rainfall or extreme rainfall, as well as storm surges. So, collectively, they're called as hydrometeorological hazards. Sa Tagalog ay ito yung mga panganib na dala ng mga masamang panahon katulad ng bagyo. And is this real-time information? When we access it, updated po siya up to the second and minute? Yung mga information na hazard hindi prepared yon, they are prepared, but soon ibabalik namin yung dati namin na meron na near real-time information. We might launch it siguro next week or next week. We're using SAT data na merong calibration from ground data, and that will be near real-time. Parang naapektuhan po yata yung signal po ninyo ng satellite. Okay. Teka, sandali lang. Lilipat lang ako.
Okay, go ahead, go ahead. Okay, of course, we're talking about Project NOAA, where if you take a look at their website, you will be able to see the map of the Philippines and the specifics right around your street or your corner or your village or your subdivision. Makikita po ninyo yung mga buildings. It's very, very visual, actually. That helps us, I mean, as somebody who is not a scientist, seeing this already makes it clear to my mind how you are able to map the hazards in a certain area. Let's go back, circle back to the information that you have. So saan po nakukuha yung impormasyon sa ngayon at real-time po ba yung data? Ayan, Gretchen, yung information, ito ay nandun sa mga pinaggagawa namin ng mga hazard maps na nag-invest ang government noong 2012 for the construction or creation of high-resolution hazard maps for floods, landslides, and storm surges. And it's nationwide, by the way. Yung tungkol doon sa real-time, ito ay pre-prepared, no? Na mga hazard maps based on historical data coming from PAGASA. No? So pag nagmo-monitor ang PAGASA, mayroon silang data na process yon, and then kung ano yung ulan na yon, may katumbas na baha or pwedeng mag-trigger ng landslide. And yun yung mga ginamit to prepare these hazard maps. But eventually, we will be bringing back yung mga data sets na bago na real time. No? We have satellites looking at the Philippines, looking at the weather, the amount of rainfall, and we will be displaying that in Project NOAA. Okay, para lang siguro makita natin, no, ipapakita ko lang kasi nandito ako ngayon. No? So, we see the red portions, the yellow. Ano po yung ibig sabihin po niyan, ng mga kulay-kulay? Yan yung hazard ng baha. Okay. Actually, pwede ako mag-present if you want. Nag-prepare kami ng share screen. If you want me to present it while I'm talking, that's also possible. Para hindi mo na binabaliktad yung laptop pwede ba? mo. Okay lang ba, Gretchen? Pwede ba? Subukan natin. Sige. We tried it kanina eh. Okay. So, Okay, go ahead. ko lang. There you go. And then, makikita natin yung... ito, yan. Ang daming Makikita tab po yung na nakabukas. messages nyo. So, pag tinype mo yung... Nakikita na ba, Gretchen? Yes, go ahead. Okay. Pag tinype mo yung noaa.up.edu.ph, yan ang lalabas na site. Ang tatambang sa iyo dito, may nakalagay, Know Your Hazards. So, sa Tagalog, alamin ang mga panganib. Dadagdagan ko yan, know your hazards in your neighborhood. So kumbaga, bago pa dumating yung panganib, dumating yung bagyo, nakita mo na dapat kung ano yung mga panganib sa iyong bahay, sa neighborhood mo, sa eskwelahan ni Junior o kaya sa opisina ni Mister, no? Para alam mo kung sakaling nagbabala ang gobyerno na mag-ingat sa baha o landslide o storm surge, alam mo kung pwede kang tamaan o hindi. At alam mo kung saan ka pupunta. So, ito, kunyari, nandyan ako ngayon sa bahay kong yan. Ano? Pwede kong ilipat ito. Makikita mo na ang safe ng bahay ko, di ba? Galing niyo po pumili. Little to none, landslide, little to none, storm surge. So, kumbaga wala akong panganib dyan. Pero, siyempre, hindi naman sarili ko lang ang tinitignan. No? Ang UP, hindi lang naman sarili namin ang tinitignan. Tinitignan din namin yung kapakanan ng ibang tao. So, piniprepare yung mga hazard maps para sa ibang lugar. Katulad dito, pag pumunta ako dito sa lugar na ito, kung may mga kapitbahay pala ako dito na nandun sa bahaing lugar. So, nakikita natin flood hazard level. Yung pula, ibig sabihin, mataas yung tubig. Yung orange ay siguro hanggang dibdib. Yung yellow ay mga mas mababa sa tuhod. Kung ang height ng Pilipino ay iba-iba, isipin nyo na lang yung sinabi ko sa height ni Manny Pacquiao. So siguro naman lahat kilala si Manny Pacquiao. 5'5" and a half siya according to the article which I read. Lagay mo ng 5'6". Maganda dito, hindi lang ito para sa Metro Manila, no? Hindi lang sa bahay ko. So halimbawa, pupunta ako ng Cagayan de Oro, pwede rin dyan makita sa Cagayan de Oro, lilipad ka na, pupunta ka na doon sa Cagayan de Oro,
at makikita natin yung panganib ng baha doon, yung panganib ng landslide at saka panganib ng storm surge. Again, hindi ito real time, pre-prepared ito. So pwede mong gamitin ito kapag may sama ng panahon at nag-aagam-agam ka. Tatamaan ba ako ng baha? Tatamaan ba ako ng storm surge o landslide? Kung nakita mo, nandun ka sa pula, lumipat ka dito sa puti, pansamantala. Para alam mo na, ay maaari pala akong baha, iwas muna ako. Doon muna ako sa kapitbahay ko o sa pinsan ko na makikita natin walang kulay, walang panganib. So nakasulat na rin dyan. Little to none sa landslides, sa floods, at saka sa storm surge. Ano pong kulay pagdating naman po sa landslide at storm surge? Kasi yung flood, ito po nabanggit po ninyo, yung red, yellow, depends on the degree. Ginawa naming pare-pareho ito para dun sa yung hazard level. Yung pula, yung doon ka talaga kabahan, Yung orange, kabahan ka din doon. Yung yellow, baka sakaling meron ka pang kung matibay yung bahay, mabuhay ka pa diyan. Pero ang pinakaligtas talaga dito ay yung mga puti, Yung wala kang nakikitang hazard. Sama-sama na 'yon, multi-hazard na 'yan. At makikita din natin dito, Gretchen, bukod dun sa hazard, ay nandyan yung mga buildings. Minapa namin yung lahat yan. May mga youth mapper volunteers who map all of those buildings. Wow. With AI in collaboration with Microsoft and Mapbox. How difficult was that information gathering process for your team? We've been working on it and we're still trying to improve it. We've started working on these products since the year 2012. So, it's been more than 10 years, 13 years na ang trabaho namin dito. And it's all here. Matanong ko lang, kasi sabi po ninyo updated po ito. Tama po ba? Oo. Bali, yung marami dito, hindi na last year or last year. Napansin namin, yung mga malalaking pagbabago ay nandoon sa mga na-disaster na area. So yun, dapat ina-update yun. Pero nakita din namin na yung mga ginawa namin 10 years ago, pag nagkakaroon ng baha, yun pa rin. Yun pa rin. Katulad, for example, hahanap tayo dito ng isang lugar. Sabi ng MMDA, 49 flood-prone area. Sabi nila, doon sa Mandaluyong, may silo. May silo circle. So lalagay natin yung may silo circle sa saan ba yun? Mandaluyong, di ba? Ito, pupuntahan natin. Sabi ng MMDA, flood-prone area ito, one of the 49. Ayan, makikita natin. Totoo nga, flood-prone area siya. So, tignan din natin yung mga ibang sinasabi ng flood-prone area ng MMDA. Lahat yon lalabas dito. Sa Espanya po? Espanya? Sige, pwede natin puntahan. UST na lang siguro, Espanya. Espanya, saan ba yun? Espanya, Manila. Ang lumalabas ba dito? Manila Street, Malbar, Davao City ang lumalabas eh. Teka ayan. Espanya Boulevard. Ayun. Ayan. Makikita natin na hindi lang Espanya, Kasi yung tubig naman, hindi lang naman doon sa kali ng Espanya. Low-lying area talaga yung buong area na yan eh. So, lahat ng mga katabing mga maliliit na kali, doon sa Sampaloc, doon sa Tondo, ayan, binabaha talaga. And the level Nagulat nga ako na hindi red. Bakit hindi red? Kasi, hindi naman malagpas ulo eh. So, hanggang dibdib lang, tuhod, ganyan. So, kaya orange lang siya. Pwede po bang makakita naman ng sa may Dolomite Beach? Dolomite Beach? Daming request kasi buong Pilipinas ito, ha? Pwede natin gawin ito. Doon po yung tinitignan nila ngayon, di ba? Siguro mga 20% ng Pilipinas, 10% ng Pilipinas ay walang flood map. Hindi namin natapos pero sinusubukan namin tapusin. Dolomite Beach. Parang iba pong Manila beach. Bay na lang siguro ito, Manila Bay. Let's go to the Manila Bay. Pero meron palang Dolomite Beach doon. Manila Bay Drive. Okay. Manila Bay Walk. Ayan. Bay Walk. Tanggalin natin yung storm surge. Wow. Ayan. So, okay. doon sa There you Rojas go. Boulevard, merong baha. Ayan ang Rojas Boulevard, yung may yellow
So nakikita natin ang baha niyan mga below the knee, no? Although merong parts na may orange. Yung Dolomite Beach, ito yan ang US Embassy. Ito yung Dolomite Beach. Ayun, nakalagay pa pala. Manila Bay, Dolomite Beach. Wala siya sa baha na dulot ng ulan. Although, pag tinignan natin yung storm surge possibility, meron siyang possibility for storm surge. Pero sa likod po niya, no, red po yung kulay. Ibig sabihin, yan, mataas po talagang hazard level dyan. Ibig sabihin, it could Sa storm surge, ha? Sa storm surge. Okay. Sakaling magkaroon ng storm surge. Hindi sinasabing ngayon may storm surge. Kung sakaling magka-storm surge, yan ang maaaring scenario. Okay, how might local governments use this information to be able to improve drainage systems around the Metro Manila? Because lumalabas nga po sa mga hearing, wala po tayong centralized drainage system at kailangan po kausapin bawat LGU para dito. Have they reached out to your office and how do we build around all of these hazards? Sige, bibigyan na lang ako ng example. We did the drainage master plan of Quezon City. Ayun, nakita namin, naglagay pa kami ng mga extra na mga scenario simulations with climate change and nakita namin kung ganong kataas yung baha, ganong kalawak yung baha. At hindi lang kami nakakita kung hindi yung LGU administration ng Quezon City, pati yung mga engineers, yung mga planners nila. And we provided several recommendations. The recommendations, among others, siguro yung pinaka visible ay yung paglagay ng mga detention basins sa ilalim ng mga basketball courts. Bawat barangay mayroong basketball court, di ba? So, ang mangyayari doon, sige, habang nagsasalita ako, papakita ko lang yun. So, ang mangyayari doon ay kapag umuulan ng malakas, yung tubig ay mapupunta muna doon sa detention basin. Tapos, i-release siya through pumping after the extreme rainfall. Ang mangyayari kung marami yung mga basketball courts na yon sa ilalim, so, ibig sabihin, maraming hindi pupunta doon sa ilog. Kapag hindi masyadong marami yung tubig na nasa ilog, hindi siya lalagpas doon sa capacity niya. So hindi siya aapaw at mababawasan yung baha doon sa lugar. And we did that for Quezon City. Ang Quezon City ay banda rito. Ito yung Lamesa Dam. Nakikita ba yung kamay, Gretchen? Yung cursor. Ayan. Yes, Gretchen? we can see. Yes. Yan. So, ayan yung Lamesa Dam, Makikita natin, parang sanga-sanga yung mga ilog, Ito yung Marikina River, itong makapal na ito. Tapos dito sa Quezon City, ayan ang Quezon City. Ito yung Quezon Circle. Ayan, tama ba? Yan nga ba, Quezon Circle? Teka, hindi yan ang Quezon Circle. Hinahanap ko yung Quezon Circle. Ang Quezon Circle ay nandito. Ayan. So, meron ding isa pang river. Yan, itong San Juan River. Yung San Juan River na yan, ang pagkakapal-kapal. So, because you were able to determine sa yung hazard streams, area. Diba? Ang daming streams. Kapag umapaw yung ilog, yan yung normal na latag ng ilog, yung kapal ng ilog. Pero pagka merong malakas na ulan, mababaha siya. Ayun, ganon. So, lahat ng mga buildings sa tabi ng mga ilog, yan yung mga sadyang binabaha. Pero meron din mga sadyang hindi binabaha. Yung mga walang kulay. Ito mga to. So, pwede natin i-3D ito. Kung gusto natin, i-3D ko para mas maintindihan. Pag walang malakas na ulan, ganyan lang yung ilog sa San Juan River, San Francisco River pala. Pag may baha o aapaw siya, matatapunan yung lahat ng mga lugar na yan na katabi ng ilog. Oo, okay. Doc, pwede po ba kayo makita muli? Ayaw mo na itong mapa. Ako na. Ito pong simulation na ginagawa po ninyo. Ito pong simulation na ginagawa po ninyo ay pwede rin gawin ito. I mean, like on the website, like parang what happens if the rivers overflow, kasi ibang mapa po yun yung blue.
Ibang mapa. Oh, yun. Yung mapang yun ay pang mas advanced users, no? Katulad, Okay. kasi tinanong mo ako, LGU. So kapag LGU, mas gusto pa ng additional data, pumunta sila doon sa NOAA Studio. Meron namang tab doon, no? Para mas makikita nila yung iba. And nabanggit ko nga, yung mga detention basins, pwedeng paglagyan, pero predetermined yun, ano? Hinahanap talaga kung saan most effective para hindi sayang yung pera. And Quezon City already started doing that. And ang mangyayari niyan kapag maraming nadidetain muna pansamantala yung tubig, hindi masyadong marami yung tubig na pupunta doon sa San Juan, sa Mandaluyong, sa Manila, na mas mababawasan natin yung baha. Hindi ko sinasabing mawawala siya totally kasi talagang ang dami nating mga ilog na umaapaw pag malakas ang ulan, pero mamimitigate natin yung ating problema. Baka pwede po kayong kausapin din ng Manila LGU, no? Lalo na they are very much into this. Kasama na dyan, syempre, Malabon na Botas area na laging lubog sa tubig tuwing bumabaha. Yeah. It is Ang information Caloocan that we ay have already. nakasunod na ang Caloocan. In fact, we're about to sign the MOU already. May maraming lumalapit. Actually, hindi lang sa Metro Manila na LGU, all the way to Batanes. Kahapon, merong mga taga-Occidental Mindoro, meron nanggagaling sa Mindanao, and mahina din yung kalaban eh. So, maliit lang kami. We're about 200 people. But we really need to expand this kasi I believe no, na ang daming mga uhaw sa impormasyon. Ang daming uhaw sa siyensya. Nagpupuntahan sila sa opisina, hindi na kami magkanda ugaga, Gretchen. Kadami ng mga pumupunta at humihingi ng tulong. Kailangan naman po talaga ang datos bago magsimula sa kahit anong proyekto. And thank you so much for giving us eyesight and the capacity to see things from above. We have Dr. Alfredo Mahar Lagmay talking to us about Project NOAA and detailing how we can use that platform to help prevent disaster. We have the Executive Director of the UP Resilience Institute and Project NOAA. Maraming salamat po, Doctor. Maraming salamat, Gretchen. Thanks for inviting. Good morning.